Nakaraan ay binahagi namin ang tunay na dapat nating sampalatayanan ukol sa mangyayari sa ika-6 na tatak. Ngayon, pagkatapos na mangyari ang ika-6 na tatak, bagay na dapat nating muling bigyan ng diin na ito ay mangyayari pa lamang. Ano ang magaganap pagkatapos ang nakatakdang mangyayari sa ika-6 na tatak? Di nagkaroon ng malakas na lindol sa Israel na bahagi ng kaganapan ng ika-6 na tatak. Ano ang sumunod na nakita ni Juan? Yan ang ating pag-aaralan. Basahin po natin, pakinggan po ninyo mabuti mga mahal na kababayan. Apokalipsis 7:1, pakinggan po ninyo. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok na lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Pag-aralan natin. Pagkatapos nito. Yan po ang malinaw na banggit, mga kapatid. Pagkatapos na maganap ang nakatakdang malakas na lindol sa Israel o siyang ika-6 na tatak, ang sumunod pala na ipinakita kay Apostol Juan ay may 4 na anghel. Tandaan nyo, may 4 na anghel na nakita si Juan pagkatapos na maganap ang ika-6 na tatak. Kasi linaw ng banggit sa Apokalipsis 7:1, pagkatapos nito. So pagkatapos ng ika-6 na tatak, nakita ni Juan ang 4 na anghel. Nakita niya mga ito na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag pumihip sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Yun ang pinipigil ng 4 na anghel, yung 4 na hangin. Pagka umihip yan, mapapahamak ang lupa at ang dagat man o anumang punong kahoy. Pinipigil nila sa mga oras na iyon. Ano ibig sabihin nito? Imahin natin, mga kababayan. Bigyan natin kasagutan ng ilan sa mga katanungang ito. Sino ba itong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, at saan particular na lupa nakatayo itong mga anghel? Ano din ba ang kahulugan ng anghel? Ito ba ay anghel na tagalangit o anghel na sinugo sa lupa? So pag-aralan natin, ano nga ba ang kahulugan ng salitang anghel? Puntahan natin syempre ang natural kung saan nagsimula isinulat ang Apokalipsis sa wikang Griego. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang anghel sa salitang Griego? Ang anghel ay tumutukoy sa salitang Griego ay agilos. Ano ba ibig sabihin ng salitang agilos? A messenger, isang messenger. Ang sinugo pala ay nauuwi sa salitang anghel o agilos sa wikang Griego. Sa wikang Pilipino ay sinugo. Paano natin matitiyak na ang 4 na anghel na binabanggit sa Apokalipsis 7:1 na nakatayo ay mga presidente o yung mga namumuno ng 4 na bansa na nakapalibot sa Israel? Si Apostol Pedro po magpapaliwanag kung anong anghel ito. Unang Pedro 2, talatang 13, makinig po kayo. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na katastaasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan na nagsisigawa ng mabuti. Sa mga gagampanan pala na namumuno sa bansa, tinatawag din palang sugo o sa English ay messenger o anghel, at sa wikang Griego ay agilos. Halimbawa, sa isang bansa, meron silang gagampanan na masama o mabuti. Ayon sa kalooban ng Diyos, sila ay kakasangkapanin, sila ay tinatawag na sinugo. Kaya yung may nakita natin yung 4 na anghel sa Apokalipsis, sila ay mga sinugo ng Diyos kapag meron silang gagampanan. Natitiyak natin na anghel sa Apokalipsis 7:1 na nakita ni Juan pagkatapos ng ika-6 na tatak ay may 4 na anghel ng 4 na bansa. Pinipigil ang hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin. Yun ang malaki nilang gampanin. Yun ang pagkakasugo sa kanila upang hindi umihip sa lupa o sa dagat man o sa anumang puno.
punong kahoy, yung hangin. Kasi pag umihip na yun, mapapahamak na. Ano naman ang kahulugan ng hangin? Ito hindi pangkaraniwang hangin, sapagkat ang hangin na tinutukoy dito ay kapag umihip sa lupa, sa puno o sa dagat, ay makakapinsala. Digmaan ang kahulugan nito. So malinaw po tayo mga kapatid. 4 na anghel ay nauuwi sa 4 na presidente na nakapalibot sa bansang Israel. At ang hangin ay makapagpapahamak o siyang tinatawag nating digmaan. Pagkatapos na mangyari ang ika-6 na tatak, nakita niya ang 4 na anghel na pinipigil ang hangin upang huwag ito umihip sa bansang Israel. Ano naman ang sumunod na nakita ni Juan? Basahin po natin Apokalipsis 7:2. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 ng anghel na pinagkaloobang mahipahamak ang lupa at ang dagat. So malinaw po yung 4 na anghel lalong tumibay na meron silang gampanin, susuguin. Susuguin sila na ayon sa talata, pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Ngunit may nakita si Juan. Ano nakita niya? At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw. May isa na namang anghel na nakita si Apostol Juan na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Ito naman ngayon ang ating ipapaliwanag. Anong klaseng anghel naman kaya ito? Bakit sinasabi na ibang anghel ito sa 4 na anghel na nakatayo sa paligid ng bansang Israel? Sinasabi na ibang anghel ito dahil tiniyak ni Apostol Juan na may tatak ito ng Diyos na buhay. Isa yan sa pinagkaiba ng ibang anghel doon sa 4. Ano pang pinagkaiba? Tiniyak ni Juan itong 4 na anghel ay nasa 4 na sulok ng bansang Israel. Yung ibang anghel naman ay mula sa sikatan ng araw. Ano ba ang gawain ng ibang anghel? Ay magtatatak. Kanino? Sa mga alipin ng dakilang Diyos, partikular sa bansang Israel. Ang gawain naman ng 4 na anghel ay para makipagdigma. So nakita niyo ang pagkakaiba. Yung 4 na anghel ay para makipagdigma sa Israel. Ang gawain ng ibang anghel ay magtatak. At ito namang ibang anghel naman ay mula sa sikatan ng araw. Kaya pala pinipigil ng 4 na anghel ang paghihip ng hangin sa bansang Israel. Pinigilan sila ng ibang anghel dahil malinaw ang sabi, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel. Ngayon, kung ang ibang anghel na may tatak ng Diyos na buhay at ito ay magtatatak partikular sa bansang Israel, ayon sa Biblia, ano nga ba ang ipinantatatak? Ipakinggan po ninyo mga kapatid at ito ay papaliwanag mismo ni Apostol Pablo. Ulitin po natin ang tanong, makinig po kayong mabuti. Kung ang ibang anghel ay may tatak ng Diyos at ito ay magtatatak partikular sa bansang Israel, ayon sa Biblia, ano nga ba ang ipinantatatak? Basahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa Efeso 1, talatang 13 at ganito po ang mababasa. Nasa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Narinig ninyo at sana'y napansin, ang mga unang iglesia ay tinatakan ng Espiritu Santo. Kung gayon, ang pagtatatak pala ay ang Espiritu Santo. So paanong paraan nga ba natatatakan ang mga unang iglesia ng Espiritu Santo? Muli po natin basahin at bigyan diin. Makinig po kayo mga kapatid. Nasa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya. May proseso, napansin niyo mga kapatid, mga kababayan, dapat makarinig ng aral ng katotohanan. Tandaan po natin, aral ng katotohanan, hindi aral ng kamalian. Dapat makarinig ng aral ng katotohanan at ito ay sampalatayanan ng makakarinig upang matatakan o pagkalooban ng
Espiritu Santo. Kaya malinaw ang sabi ni Apostol Pablo na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ngayon, muli natin balikan ang gawain ng ibang anghel na may tatak ng Diyos mula sa sikatan ng araw. Ito pala ay mga ngaral upang mapakinggan ng mga lahing Israel. At ang kanilang mapapakinggan ay kanilang sasampalatayanan upang sila ay matatakan ng Espiritu Santo. Ayon sa Apokalipsis 7:2, basahin po natin muli. At nakita ko ang ibang anghel na mula sa sikatan ng araw, na taglay ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang mapahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ipinakita ngayon kay Juan na may ibang anghel, at ang ginawa ng ibang anghel ay pinigil nito ang 4 na anghel o 4 na namumuno sa bansa malapit sa Israel. Sabi niya, huwag ninyong ipahamak kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy. Hanggang kailan daw ang pagpipigil? Hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Pospon lang kumbaga, na ipaliwanag natin na ang pagtatatak ay ang Espiritu Santo at magsisimula sa pakikinig ng aral ng katotohanan at kanilang sasampalatayanan upang matatakan ng Espiritu Santo. Yan ang gagawin ng ibang anghel. Pipigilin muna niya ang 4 na presidente na nakapalibot sa bansang Israel. Huwag muna ninyo ipahamak, digmain ang bansang Israel. Mangangaral muna sa bansang Israel. Sino ngayon ang mga alipin ng dakilang Diyos na matatatakan ng ibang anghel? Apokalipsis 7:4, pakinggan po ninyo. At narinig ko ang bilang ng mga natatatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Napakalinaw. Ang matatatakan ng ibang anghel ay ang 144,000 na lahi ng Israel, bago digmain ng 4 na presidenteng nakapalibot sa bansang Israel. Mangangaral muna yung ibang anghel. Yan po katotohanan na hindi matututulan ng mga kinikilala ninyong tagapagturo. Na ang kapanahunan ng pangangaral ng ibang anghel ay pagkatapos na mabuksan ang ika-6 na tatak, sapagkat sinasabi sa Apokalipsis 7:1, pagkatapos ng ika-6 na tatak, pinatunayan natin na ang ika-6 na tatak ay nakatakdang mangyayari pa lamang, sapagkat sa Amos Kapitulo 8, talatang 8 hanggang 9, ay mismong sa Israel magkakaroon ng malakas na lindol. At mangyayari din sa araw na yon, malakas na lindol, sa katanghaliang tapat ay magdidilim ang araw, at sa gabi, sa araw ding yaon, ay magkukulay dugo ang buwan. At pag nangyari na ang ika-6 na tatak na yan, ang 4 na presidente na nakapalibot sa bansang Israel ay nakatakdang lulusob na sa bansang Israel. Ngunit pipigilan ng ibang anghel upang mangaral muna sa 144,000 na lahing Israel. Yan po ang katotohanan. Kaya tandaan ninyo mga kapatid, hanggat hindi pa nangyayari ang malakas na lindol sa Israel na siyang kaganapan ng ika-6 na tatak, ay hindi pa mangyayari ang pagtatatak sa 144,000 na lahi ng Israel. Hintayin muna natin na mangyari ang ika-6 na tatak at magaganap ang pagtatatak sa 144,000 na lahi ng Israel. At ang magtatatak ay ang ibang anghel na magmumula sa sikatan ng araw. Sino nga ba ang ibang anghel? Yan ang pag-usapan natin. Sino nga ba ang ibang anghel na pipigil sa 4 na anghel upang magtatak sa 144,000 na lahing Israel? Yan ang ipapaliwalag namin sa susunod kung loloobin. Mahalaga na dapat ay marinig ninyo itong mga aral na ito, ang mga mabuting balitang ito at inyong sampalatayanan upang inyong mapakinabangan, sapagkat ano ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Hebreo Kapitulo 4, talatang 2? Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita na gaya rin naman nila
ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Bakit? Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. So ayan po ang nakakalungkot. Kung ang mabuting balita ay hindi mapapakinabangan kung hindi sa sampalatayanan. So kailangan ang mabuting balita na naririnig ninyo ay dapat ninyong sampalatayanan upang mapakinabangan. Tanong, paano natin to mapapakinabangan? Joel 2, talatang 29, pakinggan po ninyo. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. Kailan yung araw na yon? Na ibubuhos na ng Diyos ang kanyang espiritu. Joel 2:21. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Yun. Kailan daw ang panahon? Sa araw na mangyari ang ika-6 na tatak. Doon po magkakaloob ang Diyos ng banal na espiritu. Kung inyong sasampalatayanan ang mga mabubuting balitang ito at mamumuhay tayo ayon sa espiritu. Kaya ang aral na inyong napakinggan ay ayon sa pagtuturo ng Biblia na binasa lang naman po namin na siyang sinasampalatayanan natin bilang kaanib sa Sion sa malayong silangan. Muli abangan ninyo sino ba ang ibang anghel na maghahayag mula sa sikatan ng araw na magtatatak sa 144,000 pagkatapos na maganap ang ika-6 na tatak. Abangan po ninyo. Salamat po.